Ang isang maliit na batang babae ay humipo sa tiyan ng isang buntis at nakakarinig ng isang sigaw para sa tulong. Pinipilit niya ang kanyang sariling lalamunan, hindi mapigilan ang pag-ubo na nagsasabing masakit ang leeg ng sanggol at hindi ito makahinga. Nararamdaman ng inaasam na ina ang kanyang tiyan na walang nakakahanap na walang kabuluhan. Kinabukasan ang sanggol ay namatay mula sa isang pusod na nakabalot sa leeg nito. Ang nagdadalamhating ina na natupok ng galit sinisisi ang mga salita ng maliit na batang babae para sa kanyang pagkawala. Mula noon ang batang babae ay may tatak na isang jinx, walang kamalayan na mayroon siyang regalo ng premonition. Makalipas ang 20 taon, ang batang babae na ngayon ay isang pulis na nagngangalang Kim Dan ay nakatagpo ng isang matatandang lalaki sa istasyon. Iniuulat niya ang kanyang anak na babae na nawawala sa kalahating oras. Kapag inihayag niya na siya ay 26 na, iniisip ng iba pang mga opisyal na siya ay senile. Ngunit nang makuha ni Kim Dan ang larawan ng nawawalang batang babae, bigla siyang dinala sa isang kagubatan. Nakikita niya ang batang babae na hinabol at pagkatapos ay inatake. Pagkatapos ang lahat ay naging itim. Maya-maya nagising si Kim Dan sa kanyang kama, isang kampanilya sa kanyang kamay na tumunog ng walang tigil. Napagtanto niyang pinasok niya ang kamalayan ng nawawalang batang babae. Ang batang babae ay nasugatan ng masama. Ngunit hindi ito ipinahayag ni Kim Dan sa ama, sa halip ay nag-aalok ng nakakaaliw na katiyakan. Kasunod ng memorya, pumunta si Kim Dan sa bundok. Sinabi ng mga lokal na hindi nila nakita ang batang babae. Bumalik sa istasyon, isang pulong ang isinasagawa. Ang bilang ng mga biktima na natagpuan sa bundok ay tumataas sa nakalipas na ilang buwan. Napansin ni Detective Jayan na ang mga biktima ay nasa paligid ng parehong edad na nagmumungkahi ng foul play. Inihahanda niya ang pumatay lalaki, manipis, masalimuot, malamang na nagtatrabaho sa isang industriya ng serbisyo upang madaling lapitan ang mga kababaihan. Sinusuri ang footage ng seguridad na diskubre ni Jayan ang lahat ng 3 kamakailang mga biktima na kumuha ng parehong taxi. Kinilala ng pulisya ang kaina hinalang sasakyan at ang ruta nito sa bundok. Samantala ang pagsisiyasat ni Kim Dan ay humahantong sa kanya sa driver ng taxi. Itinanggi niya na nakikita ang nawawalang batang babae. Biglang nagsisimula ang kanyang mukha sa twitch. Naaalala ni Kim Dan ang umaatake sa kanyang paningin na may parehong tik. Sa pagmamasid sa damit at hitsura ng driver, tiyak na siya ang pumatay. Hiniling niya na suriin ang kanyang mga log sa pagmamaneho. Ang driver na tila kooperatiba ay inanyayahan siya sa loob upang magamit ang kanyang computer. Habang nakatuon si Kim Dan sa screen, dahan-daang lumapit sa likuran ang driver ng puting glove driver. Ang isang tao sa isang taxi ay nagreklamo tungkol sa mabagal na bilis, sinipa ang upuan ng driver. Huminto ang driver, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, pagkatapos ay nagsisimula twitching. Inilalagay niya ang mga guwantes, ang kanyang tingin ay naayos sa likod na upuan. Ang isang dumadaan na patrol car na hindi sinasadya ay nakakatipid sa buhay ng pasahero. Ang driver ay bumubuo ng kanyang sariling ngumiti at patuloy na nagmamaneho. Nang gabing iyon, nakatagpo niya si Kim Dan, ang opisyal na sinisiyasat ang nawawalang kaso ng tao. Inilalagay niya muli ang kanyang guwantes blanco, ang kanyang mukha at lumapit sa kanya. Bigla ang window ay kumalas at ang ulo ng isang lalaki ay pumapasok. Ito ay si Jayan mula sa pangunahing unit ng krimen. Ang pulisya ay nakapaligid sa bahay dahil sa string ng mga katawan na matatagpuan sa bundok, at ang driver ngayon ay isang punong sospek. Nalaman ni Jayan na kakaiba na kinuha ang mga buwan ng investigating officer upang makilala ang driver. Habang tinutukoy siya ni Kim Dan mula sa isang solong larawan, pinipintasan niya ito bilang mabuting intuition, pinapanatili ang lihim ng kanyang mga kakayahan. Sa panahon ng interogasyon, ang driver ay nagkukulang sa kawalang kasalanan. Ang pulisya ay may 48 oras upang masira siya. Hindi sinasadyang inalis ni Jayan ang kape sa kanya na nag-trigger ng mga facial tics ng driver at malinaw na kakulangan sa ginhawa. Pinindot ni Jayan na pansin ang mga gumaling na bali sa braso ng driver na nagmumungkahi ng pang-aabuso sa pagkabata at isang potensyal na link sa kanyang nab-alisa na pag-uugali. Ito ay nagpapalabas ng masakit na mga alaala para sa driver.
Tulad ng tila siya ay mag-crack, ang driver ay humihinga ng malalim na muling nakakuha ng pag-iingat. Nakangiti si Jayan at naglalaro ng kanyang trump card. Nag-crawl siya sa ilalim ng talahanayan at tinanggal ang sapatos ng driver. Ipinapadala ang mga ito sa forensics upang suriin para sa isang tiyak na amoy. Ang koponan ng forensics ay nagtutulungan na hindi lamang ang amoy kundi pati na rin ang pollen sa mga soles. Nakilala ito bilang Korean Abelia pollen, isang halaman na matatagpuan lamang sa bundok. Ang pulisya ay nagmamadali sa bundok na tuklasan ang katawan ng nawawalang batang babae, pinatay ng katulad sa iba pang mga biktima. Natagpuan ni Jayan ang tuyong dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko na nagmumungkahi na nasugatan niya ang kanyang umaatake. Ang isang gasgas ay matatagpuan sa leeg ng driver. Ang mga sample ng DNA ay kinuha, ngunit ang mga resulta ay nagulat sa lahat. Ang DNA ay hindi tumutugma. Ang pagsisiyasat ay itinapon sa kaguluhan. Ito ba ay nagkataon? Ang maling tao ba ay pinaghihinalaang? Samantala, mahinahon na kumakain ng sospek ang isang paa ng manok sa kanyang sel habang ang ama ng biktima ay gumuho sa paningin ng katawan ng kanyang anak na babae. Tulad ng paglabas ng driver, sumabog si Kim Dan sa silid ng interogasyon, nakakapit sa kanyang lalamunan at nagbibigay ng kakaibang parirala. Ang mabuhay ay upang patunayan ang marka ng pag-ibig. Ang mamatay ay upang gunitain ang kadakilaan bago kumalas. Ano ang mga pagbati sa iyo ay hindi umalis, ngunit kabayanihan ng sakripisyo ang kakanyahan ng buhay ng tao. Ito ang mga salitang nagsalita ang pumatay sa kanyang biktima bago ang pag-atake. Pagkatapos ay inilarawan ni Kim Dan ang pagpatay ng detalyado. Ang driver ay nawalan ng kontrol sa kanyang katawan, marahas na twitching. Si Kim Dan, malapad ang mga mata, ay humihiling ng isang pagtatapat. Ngunit pagkatapos ang kanyang kampanilya ay nagring. Nakikita niya ang isa pang pangitain. Ang isang batang babae ay mamamatay sa mga kamay ng lalaking ito ngayong gabi. Ang pumatay ay ilalabas. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapakita sa kanya ng isang sulyap sa susunod na pag-atake na nangyayari mamaya sa gabing iyon. Nang walang konkretong ebidensya, ang driver ay idineklara na walang kasalanan at pinakawalan. Habang naglalakad siya palabas ng istasyon ng pulisya, ginuhit ni Kim Dan ang kanyang baril at itinuro ito sa kanya. Nakakagulat sa kanyang mga kasamahan. Ito ang punong tanggapan ng pulisya. Nagbabanta siya ng isang inosenteng tao. Sigaw ni Kim Dan na papatayin ulit siya ngayong gabi. Ngunit walang naniniwala sa kanya. Itinaas ng driver ang kanyang mga kamay at dahan-daang lumapit sa kanya, bumulong sa kanyang tainga. Dapat kang tumakbo. Nag-freeze si Kim Dan. Ang isang memorya ng pagkabata ay kumikislap pabalik. Alam niya ang taong ito, 20 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad ng libre ang pumatay, sinubukan ni Kim Dan na sundin. Ngunit pinigilan siya ni Jae-in, sinisisi siya para sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Nang walang katibayan, hindi sila maaaring kumilos sa haka-haka. Itinulak niya siya palayo, hindi alam na ang susunod na target ng pumatay ay ang kanyang kapatid. Ang paglabas ng sospek ay magiging pinakamalaking panghihinayang sa kanyang buhay. Sa bahay, hinihintay siya ng kapatid ni Jae-in na matapos siyang magtrabaho. Sa labas, pinapanood ng pumatay ang kanyang apartment sa pamamagitan ng mga binocular. Sumulyap siya sa bintana. Wala na siya. Ngunit pagkatapos lumilitaw siya sa kanyang pintuan, ang kanyang bibig ay twitching. Tinawag ni Jae-in ang kanyang kapatid na babae, ngunit walang sagot. Dumating siya sa bahay upang hanapin ang kanyang kapatid na nakabitin mula sa kisame. Bumagsak siya, pinaputukan ang kanyang walang buhay na katawan. Ang kanyang mundo ay kumalas. Natupok ng panghihinayang at ang pagdurog na bigat ng kanyang pagmamataas. Lumipas ang 2 taon. Si Jae-in na nasira sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay naging isang walang tirahan na alkohol. Si Kim Dan gayunpaman ay pinarangalan ang kanyang mga kasanayan at naging isang iginagalang na pulis. Isang araw nakita ni Kim Dan si Jae-in brawling na may ilang mga thugs. Namamagitan siya para lamang mapagtanto kung sino siya. Pinag-uusapan muli ng kapalaran ang mga tanong ni Jae-in kung paano niya nalaman na ang driver ng taxi ay nagkasala 2 taon na ang nakalilipas. Si Kim Dan, na nakikita ang kanyang sakit, ay hindi maihayag ang kanyang lihim. Ang pag-uugnay lamang nito sa isang malakas na pakiramdam ng gat.
Kinumpirma ni Jae-in na ginugol niya ang huling 2 taon na naghahanap para sa totoong pumatay. Naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang kapatid na babae. Kinabukasan si Kim Dan ay dumalo sa isang serbisyo ng alaala kung saan nangyayari ang hindi maiisip. Lumilitaw ang isang babaeng natatakpan ng dugo. Ito ang babae na ang serbisyong pang-alaala ay. Ang madugong babae ay natitisad sa mga lansangan ng Seoul na nakakaakit ng pansin sa mga kamera ng cellphone. Samantala sa upscale memorial service sumabog ang babae sumisigaw ng tulong. Walang naniniwala dito. Siya ay ipinagpalagay na patay sa loob ng higit sa 200 araw. Ang pulisya ay nagsagawa ng isang emergency meeting. Ang kaso ay sarado at nahuli ang pumatay. Ngayon muling napakita ng biktima. Kailangan nila ng mga sagot. Ang babae Ahayan ay sinuri. Ang dugo ay hindi kanya-kanya. Ito ay kabilang sa 3 kamakailan lamang na nawawalang kababaihan. Tanong ng pulisya Ahayan. Ngunit nananatili siyang tahimik paulit-ulit na humuhumaling sa isang chilling tone. Kinikilala ito ni Kim Dan. Ito ang Melody ang serial killer 2 taon na ang nakalilipas. Bumalik na siya. Habang pinoproseso ito ni Kim Dan lumapit ang isang tao. Ito ay Hamin ang taga-Yusig na namamahala sa kaso. Sinabi niya sa kanya na tinawag ang kanta Westbound Road. Matapos umalis si Kim Dan lumapit si Hamin kay Ahayan at sinabi sa kanya na ibagsak ang kilos. Ang katawan ni Ahayan ay nagsisimula upang kumbula. Naaalala niya ang araw na nawala siya. Ang kanyang kasintahan na si Byung-guk ay iminungkahi. Tinanggap niya. Ngunit pagkatapos niyang maligo sinasadya niyang mag-apoy sa kanilang apartment at tumakas. Lamang upang kumatok ng walang malay. Nang walang ibang mga nangunguna si Byung-guk ay naging punong sospek. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan na tuklasan ni Kim Dan na ito ay ang driver ng taxi na dumukot kay Ahayan. Si Jae-in na naririnig ang pangalan ng pumatay ay natupok ng galit. 2 taon na siyang hinahanap sa kanya desperado para sa paghihiganti. May pangitain si Kim Dan. Nag-shoot si Jae-in ang driver ng taxi pagkatapos ay pinahit ang baril sa kanyang sarili. Ang focus ay lumipat sa Ahayan pabalik mula sa mga patay pagkatapos ng 168 araw. 6 na buwan bago iminungkahi ng kanyang kasintahan. Ngunit sa halip na kagalakan nakaramdam siya ng takot. Pagtatakda ng apoy sa kanilang apartment. Habang nakatakas siya ay kumatok ng walang malay. At nagising sa isang inabandonang bodega. Lumapit ang isang tao na may kandila. Humahanga sa kanyang bihag naglagay siya ng isang Biblia sa tabi niya at naglaro. Westbound Road. Si Ahayan ay nakulong doon sa loob ng 6 na buwan. Pinilit na kainin ang kanyang basura upang mabuhay. Pagmamaneho sa kanya sa bingit ng kabaliwan. Ang iba pang mga kababaihan ay nabilanggo din sa bodega. Isang araw ang pumatay na natalo sa inip ay nagpasya na wakasan ang kanilang buhay. Kinuha ni Ahayan ang pagkakataon at nakatakas. Si Jae-in nag-aalinlangan sa kwento ni Ahayan ay sinusuri ang mga dugo sa kanyang damit. Napagpasyahan niya na ang pattern ng spatter ng dugo ay nagpapahiwatig na siya ang nag-uudyok ng sandata. Ang katotohanan ay ipinahayag. Binigyan ng mamamatay si Ahayan ng kutsilyo nag-aalok ng kanyang kalayaan kung papatayin niya ang ibang mga kababaihan. Ang pagpapahalaga sa kanyang sariling buhay higit sa lahat ginawa niya. Cornered. Inihayag ni Ahayan ang lokasyon ng massacre. Nagmamadali si Jae-in sa pinangyarihan. Alam mula sa kanyang pangitain kung saan nagtatago ang pumatay at natatakot sa pagpapakamatay ni Jae-in sinubukan ni Kim Dan na iligaw siya na umaasang baguhin ang hinaharap. Dumating si Jae-in sa bodega at hahanapin ang nasugatan na babae. Samantala naabot ni Kim Dan ang apartment ng pumatay. Walang laman. Lumiko siya sa mga ilaw na pansin ang isang kakaibang aparato. Pag-activate nito nakikita niya ang isang projection ng kalangitan ng gabi. Bigla na pagtanto niya ang isang bagay at tinawag si Jae-in hinihimok siyang tumalikod. Huli na. Ang pumatay ay lumitaw mula sa ilalim ng kama at nasasakop siya ng isang basahan na baboy na chloroform. Nararamdaman ni Jae-in na may mali at sinusubaybayan ang telepono ni Kim Dan. Nagising si Kim Dan na nakabitin mula sa isang nos. Pinagtatawanan siya ng pumatay nagtanong kung bakit siya bumalik pagkatapos na hayaang makatakas siya. Hindi ba niya siya naaalala?
Bumalik si Kim Dan sa kanyang pagkabata na alala ang tatlong mga kalaro. Ngunit ang mga alaala ay malabo. Sinabi ng pumatay na tutulungan niya siyang alalahanin pagkatapos ay sinipa ang suporta sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang eksena ay lumipat sa isang mabagsik na ulila. Itinapon ng headmistress ang isang solong bond sa sahig na pinilit ang mga bata na ipaglaban ito. Ang mga nakakagambalang mga alaala na ito ay pinagmumultuhan ni Kim Dan habang sinuspinde siya ng pumatay mula sa kisame at sinipa ang suporta. Tulad ng pagbagsak niya dumating si Jae-in, binaril ang lubid at pinuntirya ang kanyang baril sa pumatay. Si Kim Dan ay sinaktan ni Dae-ha-vo. Ito ay kung paano niya nakita si Jae-in na namatay sa kanyang paningin. Bago mapul si Jae-in ang gatilyo, ang pumatay ay naghayag ng isang nakakagulat na lihim. Hindi niya kilala ang biktima niya. 2 taon na ang nakalilipas ay kapatid ni Jae-in. Ang kaso ay mas komplikado kaysa sa tila. Pagdating ng pulisya, si Jae-in frantically ay humihiling ng mga sagot. Sinusubukan ng pumatay na kunin ang baril ni Jae-in. Sa kaguluhan, pinangangalagaan ni Kim Dan si Jae-in, kumukuha ng isang bala at gumuho. Sa kabutihang palad nakaligtas siya. Mabilis na nakabawi si Kim Dan. Samantala inimbestigahan ni Jae-in ang pumatay na nagsasabing siya ay kumikilos sa mga utos ng Diyos. Si Jae-in ay hindi naniniwala sa kanya. Nang gabing iyon, ang isang bisita ay nakikipagpulong sa pumatay sa bilangguan na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin. Kinabukasan, sa panahon ng paglipat sa isa pang bilangguan, ang pumatay ay nagpapasaya sa isang pag-ubo ay gumagamit ng isang nakatagong susi upang i-unlock ang kanyang mga puzzles at lumilikha ng isang pag-iiba na nagiging sanhi ng pag-crash ng transport van. Nakatakas siya. Ang isang pulis ay nagbigay ng habol pagharap sa pumatay at pag-abot sa kanyang baril. Tulad ng malapit na niyang gawin ang pag-aresto, pinapatay ng isang bala ng sniper ang opisyal. Si Jae-in nagalit, kinokontrol ang pumatay na hinihiling na malaman kung sino ang nasa likod nito. Tumingin ang pumatay kay Kim Dan at sinabi sa kanya na huwag siyang kalimutan. Bigla lahat ito ay bumalik kay Kim Dan. Ang pumatay ay kaibigan niya sa pagkabata. Hinawakan niya ang kanyang kamay at pareho silang 6 na taong gulang. Bulong niya na may naghihintay sa kanya pagkatapos ay namatay. Naguguluhan, nakikita ni Kim Dan ang isang pangitain ng isang lalaki na kinaladkad ang isang babae. Pagkatapos nakikita niya ang kapatid ni Jae-in na si Soo-in. Mga taon na ang nakaraan, ilang sandali bago siya namatay, siya ay nakapin sa isang mesa na iwan ang isang mahalagang palatandaan. Si Kim Dan na napagtanto ang Soo-in ay maaari ring makakita ng mga pangitain sa pamamagitan ng pagpindot, nakikita ang pumatay sa kanya. Bago mamatay, Soo-in scratched isang kakaibang simbolo sa mesa. Kinukuha ni Kim Dan ang simbolo. Ito ang huling clue Soo-in na iwan. Ang pagguhit ay isang optical illusion, isang pato, o isang koneho. Depende sa kung paano mo ito tinitingnan. Isang paalala na hindi malinlang ng mga pagpapakita. Bumalik sa apartment ni Jae-in, naghanap sila ng silid ni Soo-in na hindi nabigo sa loob ng 2 taon. Ang aklat na naglalaman ng mga katulad na guhit ay nawala, kinuha ng pumatay. Binisita ni Jae-in ang malapit na kaibigan ni Soo-in. Ang pag-aaral na si Soo-in ay sinisiyasat ang isang 20 taong gulang na nawawalang kaso ng tao bago ang kanyang pagpatay. Ano ang natuklasan niya? Samantala, sinuri ni Kim Dan ang footage ng pag-aresto sa pumatay. Napansin ang isang susi na nakatago sa kanyang bibig. Kinukumpirma nito mayroong isang nunal sa loob ng istasyon ng pulisya. Pinagsasama niya ito. Pinatay si Soo-in na sinisiyasat ang isang 20 taong gulang na kaso. Ang driver ng taxi ay isang patsy. May isang tao sa loob ng pulisya na tumulong sa pagpapalit ng DNA. At ang namamatay na mensahe ng pumatay ay naipakita sa isang detective na katanungan. Yun tungkol sa kung sino ang pumatay sa ibang mga kababaihan. Pagtatapat niya. Ngunit itinala ng detective ang pangalan ng driver ng taxi. Epektibong exonerating sa kanya. Jae-in confronts Hamin tungkol dito. Kalmado na ipinaliwanag ni Hamin, ito ay isang kinakailangang hakbang upang mahuli ang mastermind. Kulang sila ng sapat na ebidensya laban kay Hyun. Bigo mga dahon ng J. Intercepts ni Hamin si Kim Dan. Nagtatanong tungkol sa mga huling salita ng pumatay. Inihayag niya
Nagbabago ang ekspresyon ni Hamin. Ngunit mabilis siyang bumawi bago paunawa ni Kim Dan. Upang buksan muli ang investigasyon. Humingi ng tulong si Jae-in mula sa kanyang dating tagapagturo. Sa Police Academy, inihayag ng tagapagturo na ang pagbibitiw ni Jae-in ay hindi kailanman opisyal na tinanggap. Ganito lang. Si Jae-in ay bumalik sa pangunahing unit ng krimen. Kinita ang bagong paggalang ni Kim Dan. Tumanggap si Kim Dan ng isang tawag. Ang mga pag-aari ng pumatay ay natagpuan. Mahahalagang katibayan. Nagkarera sila sa pinangyarihan. Buksan ang isang kahon upang ibunyag ang nawawalang libro ni Suin. Isang larawan ang bumagsak. Isang larawan mula sa higit sa 20 taon na ang nakakaraan. Kinuha ito ni Kim Dan. Natigilan. Ito ay isang larawan niya. Napagtanto ni Kim Dan na ang nawawalang batang babae sa flyer ay mukhang katulad niya. Paghahambing nito sa larawan ng kanyang pagkabata. Natigilan siya. Siya ito. Mula 20 taon na ang nakalilipas. Si Kim Dan ay walang memorya bago ang edad na 7. Sa bahay, hinanap niya ang album ng larawan ng kanyang pagkabata. Ngunit wala nang nakahanap mula sa bago ang edad na 7. Tinanong niya ang kanyang ama kung nawawala ba siya. Sinabi niya na hindi. Pinipilit niya. Nagtatanong tungkol sa nawawalang batang babae. Nagbabago ang mukha ng kanyang ama. Nagtanong siya tungkol sa kanyang nawawalang mga alaala. Inaangkin niya ang isang mataas na lagnat na pinunasan sila. Tulad ng pagprito ng isang computer CPU. Determinado na alisan ng takip ang katotohanan. Nagmaneho sila papunta sa Sangok District. Ang lokasyon sa nawawalang flyer ng tao. Sa istasyon ng pulisya natuklasan nila ang aking file ng na ay nawawala. Binanggit ng isang opisyal ang isang reporter na sinisiyasat ang kaso 2 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay naglakbay sa isang isla. Ang reporter ay kapatid ni Jae-in na si Suin. Tumungo sila sa isla. Pagtatanong sa mga lokal tungkol sa Minay. Ang mga mukha ng islanders ay nagdidilim. Pag-aangkin ng kamangmangan. Ang kanilang mga mata kasunod ni Kim Dan at Jae-in. Na may hindi mapakali na intensity. Dumating sila sa isang guest house. Kinikilala agad ng may-ari ng matatanda si Kim Dan. Pagtawag sa kanya ng Minay. At binabalaan siya na huwag gumala. Ang pagsasabi ng batang babae na may mga espesyal na kapangyarihan ay hindi dapat lumayo. Si Kim Dan ay hindi nagsasalita. Lumilitaw ang anak ng may-ari ng panauhin. Ang pag-angkin ng kanyang ina ay may Alzheimer's. At tinatawag na lahat Minay. Tinatawag ang panauhin. Ganap na puwang. Sa loob. Ang isang tala ay nahuhulog sa isang tuwalya. Iwanan ang isla kung nais mong mabuhay. Nang gabing iyon. Ang pinuno ng nayon ay nagho-host ng isang kapistahan. Pag-uulat ng isang lokal na alamat tungkol sa isang babaeng multo. Babala sa kanila na manatili sa loob ng bahay. Kalaunan ng gabing iyon. Ang ghost. Lilito. Pagnanakaw ng sapatos ni Jae-in. Hinahabol nila siya sa isang bodega. Paghahanap ng mahabang buhok na multo. Ang matandang babae na may Alzheimer's. Ipinakita sa kanya ni Jae-in ang nawawalang tao na flyer. Kinikilala niya ang Minay. Ang pagpilit kay Kim Dan ay kanya. Binanggit niya ang lola ni Minay. Isang sikat na shaman sa isla. Bago pa niya masabi, pumasok ang pinuno ng nayon. Tumahimik ang matandang babae. Takot. Sinasabi ng may-ari ng panauhin kay Kim Dan. Iniwan niya ang tala ng babala. Hinihimok silang umalis kaagad sa isla. Mapanganib ito. Sa gabi, may pumuputol sa mga linya ng kuryente ng nayon. Paghiwalayin ang isla, nakita ni Jae-in ang isang figure na may isang malutong na naglalakad sa ulan. Kinaumagahan. Ang katawan ng ghost woman. Hugasan sa baybayin. Ang isang katawan ay naghuhugas sa baybayin. Ang isang maliit na piraso ng papel ay nakakapit sa bibig nito. Inilabas ito ng pulisya. Isang taludtod mula sa Biblia. Sigurado si Kim Dan na may higit pa sa kwento. Ang matandang babae ay may mga lihim. Ngayon ay patay na siya. May nagpatahimik sa kanya. Sa kanyang silid, natagpuan nila ang chewing gum. Ang matandang babae. Isang katutubong islander. Laging chewed gum. Damaykit ito sa kanyang mga tainga kapag sumisid upang maiwasan ang pagpasok ng tubig.
Pinalalalim nito ang misteryo. Kilala siya bilang isang anak ng dagat. May kakayahang manatili sa ilalim ng tubig. Para sa higit sa isang buwan. Paano siya malunod? Sinusuri nila ang mapa. Paghahanap ng isang simbahan sa isla. Ngayon isang nursing home. Isang security guard na may natatanging limp. Tulad ng figure na nakita ni Jane sa ulan. Hinaharangan ang kanilang pagpasok. Kinukumpirma ng footage ng seguridad ang bantay. Binisita ang bahay ng matandang babae. Kulang sa ebidensya. Napilitan silang umalis. Tinawag ng bantay ang pinuno ng nayon. Sino ang malamig na nag-uutos sa kanya? Alagaan mo ito. Kinukuha ng bantay ang isang baril. At nagsisimula sa paghuhukay ng mga libingan. Samantala, si Kim Dan ay naghahanap ng mga pahiwatig. Ang isang batang babae sa isang pulang damit ay lumilitaw sa likod ng isang puno. Sinusundan siya ni Kim Dan sa paaralan. Huminto ang batang babae sa isang pader. Lumingon. At nakita ni Kim Dan ang mukha ng kanyang pagkabata. Hinailan niya ang mga ubas. Ang pagbubunyag ng isang mural ng 3 anak. Apollo, Papay at Bean. Ang mga alaala ni Kim Dan ay bumabalik. Ang pumatay ay si Apollo. Siya ay naging nawawala sa loob ng 20 taon. Tulad ng sasabihin niya kay Jane. Isang bullet whizzes ang nakaraan. Inilabas ni Jane ang kanyang baril. Ngunit walang laman. May nag-alis ng mga bala. Ang hindi magandang layunin ng bantay. Pinapayagan silang makatakas. Nakikipag-usap sila sa bawat isa sa pasilyo. Itinaas ng bantay ang kanyang baril. Nag-aangkin ng kawalang kasalanan. Lumilitaw ang may-ari ng panauhin. At magkasama na sasakop nila siya. Si Kim Dan ay nakalock ang bantay sa isang silid ng imbakan. Dumating ang pinuno ng nayon. Pag-aalala sa pag-aalala. Ang pagtatanong kung bakit sinalakay sila ng bantay. Dumating ang nakagugulat na balita. Inihayag ng autopsy ang matandang babae na nalunod sa freshwater. Hindi tubig sa dagat. Nagmadali sila sa balon ng isla. Paghahanap ng mga strand ng kulay abo na buhok. Hiniling ni Jane kay Kim Dan na reenact ang pagpatay. Sumunod siya. Tinutulak siya ng husto. Nagpupumiglas siya. Hindi sinasadyang ilipat siya sa isang kalapit na puno. Sa hapunan, ang braso ni Kim Dan ay nangangati. Ipinaliwanag ng mga taga-baryo ang mga puno na malapit sa balon. Ay nakakalason. Nagiging sanhi ng mga reaksyon ng balat. Ang isang simpleng pamahid ay pagalingin ito. Pumasok si Jane sa silid ng imbakan. At hinihiling na alisin ng bantay ang kanyang damit. Walang mga palatandaan ng nakakalason na pantal. Kalaunan ng gabing iyon. Si Jane ay naghuhukay sa lugar kung saan nakita niya ang bantay na naghuhukay kanina. Inilarawan niya ang isang kahon. Na puno ng cash. Bumalik kay Kim Dan. Sinabi niya sa kanya na maglaro kasama siya bukas. Alam niya kung sino ang tunay na pumatay. Kinabukasan, ang isang shamanic ritual ay naganap. Ang shaman chants. Tumatawag sa espiritu ng patay na babae. Upang ibunyag ang kanyang pumatay. Ang pinuno ng nayon ay nag-sign sa shaman. Sino ang tumuturo sa silid ng imbakan? Binuksan ni Jane ang pintuan upang ibunyag ang security guard. Ipinapahayag ni Jane na ang bantay ay hindi ang pumatay. Ang mga kapangyarihan ng shaman ay malinaw na mahina. Iminumungkahi niya ang isang mas malakas na demonstrasyon. Kinuha ni Kim Dan ang kawani ng shaman. At nagsisimula na umawit. Fey ng posesyon ng patay na babae. Inakusahan niya ang may-ari ng panauhin. Jane steps forward. Hinawakan ang braso ng may-ari. At isiniwalat ang walang tigil na pantal mula sa nakakalason na puno. Ang katotohanan ay nagbubukas. Ang may-ari ng panauhin ay nakulong ang matandang babae sa balon. At hinawakan ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig. Nagulat sa kanyang kawalan ng pakikibaka. Sinimulan niya ang pagbigkas ng mga taludtod sa Biblia. Naghahanap ng kapatawaran. Gayunpaman, ang matandang babae na may pambihirang kapasidad sa baga. Pinarangalan mula sa isang buhay sa dagat. Tore isang pahina mula sa Biblia. At pinalamanan ito sa kanyang bibig tulad ng chewing gum. Hinawakan siya ng may-ari hanggang sa malunod siya. Kinuha ni Kim Dan ang isang Biblia mula sa isang malapit na urn. Nawawala ang isang pahina.
ang parehong taludtod na natagpuan sa bibig ng patay na babae. Inihayag ni Jane na ang may-ari ng panauhin ay hindi anak ng matandang babae. Ang bantay, kasalukuyan sa guesthouse ng gabing iyon, ay ang tunay niyang anak. Ang bantay, isang bihasang mangangaso. Hindi makaligtaan ang kanyang mga pagshot. Bukod dito, ang pangalan ng bantay ay nakasulat sa isang protection na talisman. Natagpuan sa bahay ng matandang babae. Ang mga taga-baryo ay nananatiling walang kapares. Ang kanilang mga mukha ay nagtaksil ng wala. Lahat sila ay kasabwat. Ang bantay lamang ng isang paa. Nakakakita ng kawalang interes ng mga taga-baryo. Si Jane ay tumatagal ng isang sugal. Ang paghila ng mga stock ng cash at paghagis sa hangin. Isang singsing ang isang kampanilya. Ang tunay na bruha ay malapit nang pumasok sa entablado. Ang mga taga-baryo, inaasahan ang isang solemn na alaala, ay natigilan habang umuulan ang pera. Ang mga kawani ng shamanic ni Kim Dan ay nag-vibrates. At nagsisimula siyang mawalan ng malay. Kinukuha ng pinuno ng nayon ang cash. Ang pag-angkin na ito ay ang hard-earned fishing money ng islander. Sigaw ni Kim Dan na nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay lumapit sa kanya. Malalim ang paglanghap. Naamoy niya ang pagkabulok. Tulad ng isang libingan. Ipinapahayag niya na siya ay naghukay ng maraming libingan. At hindi mabubuhay upang makita ang isa pang taon. Nanlaki ang mga mata ng pinuno sa pagkabigla. Lumingon si Kim Dan sa isang babae. Inakusahan siya ng pagsunog sa simbahan ng nayon 15 taon na ang nakakaraan. Nag-freeze ang babae. Ang mga taga-baryo ay sumisigaw na siya ay nagmamay-ari. Lumapit si Kim Dan sa bantay. Tinanong niya kung bakit siya sumali sa masama. Kung nakalimutan niya ang nangyari sa kanyang ama. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Kinikilala niya ang boses ng kanyang ina. Kinukuha niya ang isang plato ng cookies. Pinupuno ang mga ito sa kanyang bibig. Humihikbi siya. Pagtagumpayan ng panghihinayang. Ang matandang babae ay tumingin sa dagat. At naglalakad palayo. Si Kim Dan ay bumalik sa normal. Ang mga signal ng chief. At hinawakan ng may-ari ng panauhin si Kim Dan. May hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Habang hinahawakan siya, nakikita niya ang isang pangitain mula 20 taon na ang nakakaraan. 31 mananampalataya. Massacre sa isla. Ang mga taga-baryo ay lahat ay kasangkot. Habang nag-alaya siya, ang mga taga-baryo ay umakyat. Pinipigilan siya at si Jay. Si Jay ay naghila ng isang bomba sa homemade. Nagbabanta na dalhin silang lahat. Nag-iilaw siya ng fuse. Ngunit walang nangyayari. Habang nakaka-relax ang mga taga-baryo. Ang bomba ay sumabog na may hindi nakakapinsalang puff ng usok. Jay sa alon ang usok malayo theatrically. Iniisip siyang tanga. Pinatok nila siya ng walang malay. Kinaladkad ng mga taga-baryo sina Kim Dan at Jay sa isang hukay. Naghahanda upang ilibing silang buhay. Tulad ng pagsisimula nila sa pag-shovel ng dumi. Dumating ang mga pulis. Pag-aresto sa mga taga-baryo. Tumawag si Jay sa backup. Ang bomba ng usok ay ang signal. Nakatakas na sila. Ngunit ibinaba ni Kim Dan ang kanyang kampanilya. Habang pinipili niya ito, bumagsak siya. Walang malay. Bumalik sa Seoul. Nag-crash ang isang truck. Nagkakalat ng bilyon-bilyong nanalo sa buong kalye. Ang mga tao ay nag-scramble para sa cash. Dumating ang pulisya. Pag-secure ng eksena. Ang hindi sinasabing pera ay nakaupo sa istasyon ng pulisya sa loob ng 3 araw. Ang pinagmulan nito ay isang misteryo. Ang nabawi na pera. Mahigit sa 70 bilyon ang nanalo. Nakaupo sa unclaimed sa istasyon ng pulisya sa loob ng 3 araw. Ang mga islanders ay dinala para sa pagtatanong. Naguguluhan si Jane. Sinisiyasat nila ang isang nawawalang tao. Hindi paggawa ng pagpatay. Bakit ilibing siya ng buhay? Ang pinuno ng nayon ay nananatiling masikip. Nagpapahayag lamang ng panghihinayang sa hindi kumikilos ng mas maaga. Bumalik sa kanyang apartment. Si Jay ay nag-uugnay sa mga tuldok. 20 taon na ang nakalilipas, 31 mga miyembro ng isang pangkat ng relihiyon ang namatay sa isla. Kasunod ng paglaho ni Mina. Ang kaso na kilala bilang Gate ng Langit ay ang pag-iimbestiga ni Sue bago ang kanyang pagpatay.
Kailangan nilang buksan muli ang kaso upang mahanap ang katotohanan. Lumilikha sila ng isang natatanging pamamaraan ng pagsisiyasat. Nakikipag-ugnay si Kim Dan sa nakaraan. At Jay sa kontrol sa kapaligiran. Bisitahin nila ang gabi ng 31 na pagkamatay. Ang mga ulat ng autopsy ay nagbubunyag ng bahagyang hinukay na pagkain sa kanilang mga tiyan. Seaweed, manok, at iba pa. Ngunit ang bawat biktima ay malnourished. Ang pagmumungkahi ng kanilang pangwakas na pagkain ay isang espesyal na okasyon. Tulad ng isang huling hapunan. Gayunpaman kumain sila ng buong puso. Walang kamalayan sa kanilang paparating na kapahamakan. Natapos nila ang kanilang pagkain. Handa para sa kanilang ritual. At uminom ng alak. Umalis sa kung ano ang lumilitaw na mga tala sa pagpapakamatay. Hindi nila alam na ang alak ay nalasan. Ang mga tala ay huwad. Bigla nabalisa si Kim Dan. Sumisigaw upang ihinto ang trahedya. Lahat ay nag-freeze, 31 mga pares ng mga mata ay bumaling kay Kim Dan. Pagkilala sa kanyang presensya, isang babae ang umiling-iling sa Kim Dan. Na nag-recoil sa takot. Hinayla siya ni Jay sa kasalukuyan. Napagtanto niya ang kanyang paulit-ulit na bangungot ay hindi mga guni-guni. Ngunit pinigilan ang mga alaala. Siya ang nawawalang batang babae. Kinumpirma ulit ni Kim Dan ang kanyang ama. Ipinapakita sa kanya ang nawawalang tao na flyer. At hinihiling na malaman ang katotohanan. Bakit siya nagsinungaling? Sa kauna-unahang pagkakataon, sumabog siya sa galit. Isang lihim na malinaw na tumitimbang sa kanya. Tumakbo si Kim Dan sa luha. Nakikita ang kanyang ama bilang isang estranghero. Ang isang walang bahay na lalaki ay pumapasok sa istasyon ng pulisya. Ang hinihiling na 70 bilyon ay nanalo. Nahuli nito ang atensyon ni Wang. Ang may-ari ng 100 bilyon ay nanalo na nakakalat mula sa na-crash na truck. Isang dating punong guro ng paaralan na tinawag na pastor. Ay nakikita na nangangaral sa kanyang mga tagasunod. Magaling silang nag-donate. Paglalagay ng kanilang pera sa isang crate ng mansanas. Nakalaan para sa isla. Balita ng crash truck. At ang nawawalang pera ay umabot sa kanya. At siya ay panik. Jay sa mga confronts Wang. Hinihingi ang mga sagot tungkol sa kanyang ninuno. At inaakusahan siya na pamunuan ang kulto na responsable para sa gate ng langit. Inihayag ni Jay na inayos niya ang pagbawi ng pera. Isang ploy upang ilantad si Wang. Binibigyan niya si Wang isang oras. Aminin na ang pera ay kabilang sa kulto. At aminin ang kanilang paglahok sa massacre o panoorin ang kanyang 70 bilyon na nanalo at nawala. Tumawa si Wang. Nagmumungkahi ng isang deal. Ibalik ang pera at hahatiin niya ito kay Jae-in. Tumanggi si Jay. Lumipas ang oras. Si Wang ay hindi namumulaklak. Ang mga kalalakihan sa itim na nababagay sa bagyo sa istasyon ng pulisya. Galing sila sa Seoul Audit Bureau. Ang pag-angkin ng pera ay konektado sa isang inuriyang pagsisiyasat. Jay sa pagsubok na mamagitan. Ngunit labis na pinapagana nila siya. Pagkatapos dumating si Hamin. Nasa likod siya nito. Ngunit ang isang mababang antas ng auditor ay hindi magkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Inihayag na si Hamin ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang mahiwagang figure na nagngangalang Hanju, isang nangungunang kandidato ng Pangulo. Ang 70 bilyong nanalo ay ang pondo ng kampanya ng Haeju. Ang isang malakas na triumvirate ay kumokontrol sa Korea. Hanju political power, Doju financial power at Wang religious impluensya. Ang kanilang layunin ay upang mangibabaw sa bansa. Ang gate ng langit ng gate 20 taon na ang nakalilipas ay ang kanilang obra maestra. Napahamak sa pamamagitan ng pag-aalsa na ito si Jae-in ay binibigyan ng 100 malamig na mga kaso upang mapanatili siyang sakupin. Lalo na ang mga makamundong kaso na ito ay humahantong sa kanya sa isang mahalagang piraso ng puzzle ng gate ng langit. Kaso 1. Ang isang driver ng paghahatid ay humahawak ng isang hostage ng babae sa loob ng 6 na oras. Ang pulisya ay nananatiling kalmado. Inaangkin ng babae na sinalakay siya ng driver sa paghahatid. Nakita ni Jay sa pamamagitan ng kanilang charade. Ang kutsilyo ng driver ay itinuro na sa kanya. Walang damit na tulad nito para sa paghahatid. Linggo na ang araw ng pagmamaneho at hindi man ito Miyerkules. Inaresto sila ng pulisya.
Ito ay isang kalagayan na hostage. Ang lalaki ay isang takas gamit ang kanyang kasintahan bilang isang libing. Kaso 2. Ang isang matandang babae ay namatay sa kanyang apartment na walang mga palatandaan ng pakikibaka. Sa mga abiso ng isang insekto sa dingding kinokolekta ito at humiling ng isang pagsusuri ng dugo. Ang DNA ay tumutugma sa anak ng babae na hinimok ng kasakiman upang magmana ng kanyang kapalaran. Kaso 3. Ang isang naputol na binti ay matatagpuan sa basurahan. Ang malinis na hiwa ay nagmumungkahi ng isang kaliwang kamay na nagkasala. Ang asawa ng biktima isang sirohano ay naaresto. Si Jay ay nalulutas ang 79 na mga kaso sa isang linggo na iniiwan ang isang hindi nalutas na kaso na may kaugnayan sa isang auditor na sinisiyasat ang gate ng langit 20 taon na ang nakakaraan. Nagbabanta si Jay na ilantad ang auditor maliban kung ibigay niya ang mga file ng kaso. Nag-aalangan ang auditor at pagkatapos ay sumunod nagbabala kay Jay sa mga panganib na kasangkot. Inihayag ng mga file ang dating direktor ng Heaven's Gate Orphanage Doug Yu ngayon ay isang mayaman na tycoon. Si Ah Hyun ay kanyang anak na babae. Kasama rin ang isang listahan ng mga biktima. Hindi alam sa kanila isang nunal sa loob ng pulisya ang nanunood. Ginamit ni na Jae-in at Kim Dan ang listahan upang masubaybayan ang mga pamilya ng biktima ngunit natahimik sila ng kulto patay man o nagtatago. Nababagabag umuwi si Kim Dan sa bahay nakikipagkasundo sa kanyang ama. Habang siya ay shower ang kanyang ama ay lumusot sa kanyang silid na hinahanap ang listahan ng biktima. Natakot siya. Ang isang batang babae ay nagtatapon ng popcorn sa lupa na nakalulugod sa mga mahihirap na bata. Napangiti siya nakakapit sa kanyang manika naniniwala na ang kanyang mga daliri sa paa ay mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Makalipas ang 20 taon ang parehong babaeng ito si Ah Hyun ay nag-aalok ng hamin isang mamahaling hiwa ng karne na binabanggit na ang mga mahihirap na tao ay hindi makakaya. Magalang siyang tumanggi at nilamon niya ito mismo. Sa buong talahanayan isang makapangyarihang tao ang nag-uutos sa hamin upang maalis ang Jae-sa at Kim Dan. Kung ilantad nila ang gate ng langit lahat sila ay napapahamak. Upang mahanap ang mga pamilya ng biktima si Jay sa pagtagas ng kwento sa pindutin. Isang matatandang lalaki pagkolekta ng scrap metal nakikita ang balita at tumawag sa pulisya. Ang kanyang anak na lalaki isang estudyante ng sining ay isa sa mga biktima. Nang gabing iyon isang mabait na estranghero ang nag-aalok ng matandang lalaki. Tulad ng malapit na siyang humigop si Jay ay namamagitan kumatok sa bote. Ito ay amoy ng mapait na mga almendres cyanide. May gusto siyang patay. Upang alisan ng takip ang katotohanan kailangang palayain ni Kim Dan ang katawan ng anak na lalaki. Nag-atubiling sumang-ayon ang matandang lalaki. Kinabukasan ang mga mamamahayag at live streamer ay nagtitipon sa libingan. Habang binubuksan ang 20 taong gulang na kabaong isang shaman gasps. Ang mga ubas ay lumago sa balangkas isang masamang tanda. Ito ay nakakaakit ng atensyon ni Hanjo na dumating sa istasyon ng pulisya na hinihiling na makita si Jay. Si Jae-in ay nahuli ng isang malaking isda. Tumawa si Hanjo nagbabanta kay Jay na ibagsak ang kaso. Si Jay sa retorts na ang kanyang pagkumbinsi ay hindi kabataang walang ingat ngunit isang pangako sa hustisya. Hinahamon niya si Hanjo na makuha ang kanyang hustisya. Ang kanilang misteryosong palitan ay umalis sa lahat ng nalilito. Inihatid ni Kim Dan ang mga labi sa forensics. Ang mga resulta. Walang lason ngunit isang malinis na basag na leeg isang pamamaraan na ginagamit ng mga espesyal na puwersa 20 taon na ang nakakaraan. Naaalala ni Kim Dan ang kanyang ama na nagsasagawa ng paglipat na ito sa kanyang pangarap. Maaari ba siyang maging mastermind sa likod ng gate ng langit? Sinasabi ng medikal na tagasuri kay Jay sa nagtrabaho siya sa orihinal na kaso. Ang pagbubunyag ng taga-Yusig na namamahala ay si Hanjo na ngayon ay isang pangunahing sospek. Nakikipagpulong si Hanjo kay Hamin na inutusan siyang lumusot sa pulisya at hadlangan ang pagsisiyasat. 2 buwan ang halalan. Kapag siya ay pangulo maaari niyang kontrolin ang lahat. Binibigyan niya si Hamin ng isang pares ng guwantes na naglalaman ng suhol isang hindi banayad na mensahe upang makitungo kay Jae-sa at Kim Dan. Ang shaman ay gaganapin ang kampanilya na si Kim Dan na isinusuot isang pag-agos ng enerhiya na dumadaan sa kanya.
Ipinaliwanag niya na ito ay isang sagradong bagay na inilibing ng isang sinaunang shaman at hindi napapansin ng mga ordinaryong tao. Tinanong niya kung narinig niya ang mga bulong ng sama ng loob. Biglang bumagsak si Kim Dan. Noong nakaraang araw nang maabot niya upang hawakan ang kanyang natutulog na ama, ang kampanilya ay nag-chime. Isang pangitain ang bumaha sa kanyang isipan. Ang simbahan ay puno ng mga katawan. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay napuno ng galit, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa paligid ng kanyang lalamunan. Kalaunan ng gabing iyon nagising ang kanyang ama at inilibing ang isang metal box sa bakuran. Pikang sa loob nakita ni Kim Dan ang simbolo ng simbahan na nagmumungkahi ng pagkakasangkot ng kanyang ama sa massacre. Napunit sa pagitan ng pag-alis ng katotohanan at pagprotekta sa kanyang ama, si Kim Dan ay binigyan ng isang napakalaking pagpipilian ng shaman, ang katotohanan o ang kanyang ama. Samantala si Jae-in ay nagtitipon ng isang investigative team nang dumating si Hamin na nag-aalok ng isang disk na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa insidente ng Gate ng Langit. Bilang kapalit ng isang lugar sa koponan, si Jae-in nag-iingat sa mga motibo ng Hamin, kinilala ang halaga ng impormasyon at sumang-ayon. Ang video ay nagpakita ng isang batang dojo na nagpapatakbo ng ulila na kumukuha ng mga bata. Si Pastor Wang, 20 taong mas bata at pre-transformation, ay nakita na indoctrinating ang kanyang mga tagasunod. Ang isang batang babae ay nagbanggit ng 31 mga tao na nagiging pula at pagkatapos ay biglang natapos ang video. Natigilan ang koponan. Inihula ng batang babae ang massacre bago ito nangyari. Si Kim Dan biglang nasusuka, nagmamadali sa labas. Hamin itinuro ang kanilang pansin sa pagmuni-muni ng tao sa window na tinutukoy siya bilang Diyos. Ang isang malabong balangkas ay nakikita na nagmumungkahi na siya ang nag-off ng mga leeg ng 31 na biktima. Napagtanto ni Kim Dan na may kakilakilabot na ang figure ay kahawig ng kanyang ama. Nakakainis na sakit umalis siya, malalim na nabalisa. Sa kanyang pag-uwi nasaksihan niya ang isang tao na nahuhulog mula sa isang gusali. Nagmamadali sa kanyang tagiliran, narinig niya ang pag-ungol tungkol sa paparating na pahayag. Ang psychic na ito sa pamamagitan ng aso na nakagat ng pulse areas ng babae ay nakaranas ng mga alaala ng aso. Isang taon bago ang aso ay naligaw, kinuha ng isang mabait na tao. Naglaro sila ng magkasama, ang aso ay nakakahanap ng ginhawa sa yakap ng lalaki. Ngunit pagkatapos nasaksihan ng aso ang may-ari nito na itinulak sa kanyang kamatayan at sa isang desperadong gawa ng katapatan, kinagat nito ang paa ng babae. Isang walang saysay na pagtatangka sa paghihiganti laban sa isang mas malaking kaaway. Sa pamamagitan ng kanyang mga seikiko na kakayahan, nasaksihan ni Kim Dan ang pagpatay ngunit hindi makita ang mukha ng pumatay. Alam niya na ang nagkasala ay isang babae na may nasugatan na kaliwang paa, ngunit ang kanyang mga pangitain ay hindi matatanggap bilang katibayan. Kinabukasan dumalo si Kim Dan sa libing ng biktima. Si Jae-in nang makita ang asawa ng biktima ay natigilan sa kanyang kagandahan. Ang namatay ay isang kilalang entertainment mogul at ang kanyang asawa na makabuluhang mas bata ay ikinasal sa kanya ng mas mababa sa 2 taon. Bigla nagsimulang maglaro ang libing sa bahay. Ang kalsada sa kanluran. Isang himno na nauugnay sa simbahan ng Gate ng Langit. Agad na kinilala ni Kim Dan ang impluwensya ng pastor sa paglalaro. Ang nakatatandang kapatid na babae ng biktima ay bumagsak, sinampal ang kanyang balo at inaakusahan siyang maging isang gintong digger na nagdala ng pagkasira sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinilit niyang itulak ang ulo ng balo, pinilit siyang paulit-ulit na kautaw sa harap ng dambana. Nalaman ni Kim Dan na ang agresibong nakatatandang kapatid na babae ay matagal nang nagnanasa sa yaman ng kanyang kapatid at madalas na nag-away sa kanya. Napansin din niya ang isang pinsala sa binti ng kapatid. Nang tanungin, inaangkin ng kapatid na siya ay nasugatan ng isang pagsasara ng pintuan. Ang balo gayunpaman ay inilarawan ang kanyang asawa bilang isang mabait na tao at sa kabila ng kanilang 47 taong agwat ng edad, masaya sila. Ang hinala ay nahulog ng mas mabigat sa nakatatandang kapatid na babae. Sinabi ni Kim Dan na ang byuda ay tila masyadong banayad upang maging isang mamamatay tao, isang sentimento na si Jae sa hindi ganap na nagbabahagi. Sa ospital tinangka ni Yeonhwa na pakainin ang kanyang biyenan na tumanggi na kumain.
Pumasok si Kim Dan sa silid. Si Jay ay sinasadyang kumatok sa isang florera na hinihimok si Yeon Hwa na yumoko upang linisin ang gulo. Kinuha niya ang pagkakataon na kunin ang kanyang braso na humihiling ng isang nakakatakot na reaksyon. Naintindihan niya ngayon. Umakyat si Yeon Hwa sa rehas ng balkonahe na tila tatalon. Pinigilan siya ng pulisya na ramdaman ang isang nakakagambalang presensya sa loob niya, tatlong natatanging espiritu. Pinatay ng babaeng ito ang tatlong asawa. Pagkatapos ay inilagay ni Kim Dan ang kanyang kamay sa tiyan ni Yeon Hwa na naghahayag ng isang trahedya na lihim. Nabuntis siya, ngunit ang kanyang masasamang gawa ay naging dahilan upang mawala siya sa bata. Nanginginig sa pamamagitan ng paghahayag na ito, si Yeon Hwa ay naglabas, hinawakan si Kim Dan at tinangkang itulak siya sa rehas. Ngunit si Kim Dan na gumuhit sa kanyang pagsasanay sa pulisya, mabilis na binabaligtad ang kanilang mga posisyon. Si Yeon Hwa na naniniwala na natakpan niya ang kanyang mga track ng perpekto ay pinaghihinalaang sa mga hinala ni Kim Dan. Ito ay naging kapag naantig ni Jay sa braso ang kanyang braso kanina, naramdaman niya ang mga palatandaan ng maraming mga nakagagaling na bali. Napansin din niya ang tatlong moles na malapit sa kanyang mata na magkapareho sa batang babae sa video ng Langit ng Langit. Si Apollo mula sa 2 taon bago ay nagmula din sa ulila at nakaranas ng maraming mga nasirang buto. Mahigpit na iminungkahi nito ang isang koneksyon sa pagitan ni Yeon Hwa at ng ulila. Nakipag-usap si Kim Dan kay Yeon Hwa na nagtatanong sa kanyang malaking donasyon sa simbahan kaagad kasunod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Si Yeon Hwa evasive laced ni Kim Dan na may isang sedative, handa nang patahimikin siya. Mid-conversation nakatanggap siya ng isang tawag mula sa pastor na nag-uutos sa kanya na tumalon mula sa gusali upang maiwasan ang pagkakalantad na humahantong sa rooftop scene. Kinutya ni Yeon Hwa na inaangkin na kahit na sa kanyang mga kakayahan sa seikiko, si Kim Dan ay kulang sa katibayan upang hatulan siya. Tumugon si Kim Dan na may mabilis na sampal. Bumalik sa istasyon na haharap si Kim Dan sa pagpuna. Ang kaso ay sumasalamin sa kaso ng Apollo mula sa 2 taon bago. Alam nila ang nagkasala, ngunit kulang sa konkretong patunay. Sa pagtingin sa kanyang superior na ngipin, si Kim Dan ay may biglaang epiphany. Kung mayroong mga partikulo ng pagkain na nakalod sa ngipin, hindi ba magiging isang matalino na paraan upang makakuha ng DNA? Matapang niyang inabot at binuksan ang bibig ng kanyang superior na nakakahanap ng isang piraso ng sili na paminta. Natutuwa na pagtanto niya na maaari nilang gamitin ang parehong prinsipyo. Ang aso na nakagat ng umaatake sa pinangyarihan ng krimen ay maaaring magbigay ng kinakailangang DNA. Sa pamamagitan ng paghahambing ng laway mula sa kagat ng aso kay Yeon Hwa sa DNA ng asawa ng biktima, maaari nilang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng umaatake. Ang mga resulta ay bumalik na positibo. Nang walang isang salita, itinaas ni Kim Dan ang palda ni Yeon Hwa na inihayag ang kagat ng aso. Ang tugma ng DNA ay conclusion. Bukod dito, natuklasan ni Kim Dan ang pag-urong ng mga larawan sa telepono ni Yeon Hwa. Siya ay nagkaroon ng isang morbid na ugali ng pagkuha ng litrato sa kanyang sarili sa kanyang namatay na asawa, pagkatapos ng bawat pagpatay na nagbabalak na gamitin ang mga ito bilang katibayan ng kanyang pagiging walang kasalanan kung nahuli. Kinuha niya ang mga patakaran sa seguro sa lahat ng tatlong asawa na nag-donate ng mga nalikom sa simbahan. Malinaw na ang pastor ay ang kanyang nakahihigit. Upang masira si Yeon Hwa, si Jay sa nagsinungaling sinabi sa kanya na ang pastor ay naaresto. Hindi siya naniniwala sa kanya, ngunit ilang sandali nakita niya ang pastor na naimbestigahan. Upang mailigtas ang kanyang ama, si Ayon ay handa na upang aminin at gawin ang taglagas. Samantala, ang isang tila orkestra na nakatagpo ay nagbukas. Habang nagsasagawa ng mga gawaing kawang-gawa, ang pastor ay na-target ng isang pangkat ng mga vagrants na nagsagawa ng isang aksidente, pinapabagsak ang kanyang mga damit at pagnanakaw ang kanyang pitaka. Pagkatapos ay pinaihit nila ang pitaka sa pulisya na inilalagay ang entablado para makuha ito ng pastor. Ito ang lahat ng bahagi ng plano ni Jae-in. Inilahad niya ang pastor ng isang 20 taong gulang na video ng ulila. Si Yeon Hwa nanunood, nakilala ang kanyang sarili bilang pinakagusto na batang babae sa footage at nag-atubiling isinalaysay ang kanyang pagkabata.
3 beses na siyang ikinasal, ang bawat asawa ay namamatay sa ilalim ng mahiwagang mga kalagayan na iniwan siya ng malaking payout ng seguro na sumasaklaw sa 100 bilyong nanalo. Ngunit hindi niya itinago ang pera. Ibinigay niya ang lahat sa simbahan. Lahat ng nagawa niya ay para sa pastor, ang tao sa harap niya. Masaya niyang isakripisyo ang lahat, maging ang kanyang buhay para sa kanya. Flashback hanggang 20 taon na ang nakaraan sa ulila, ang mga bata ay mahigpit na sinanay sa sining ng panlilinlang na nahaharap sa malupit na parusa para sa kahit na mga menor de edad na pagkakamali. Siyon, kung gayon ang pinakamatalino ay ang isa lamang na patuloy na nakatakas na parusa. Ang ulila ay nagbigay ng kaunting pagkain ng bigas at sopas, halos sapat upang mapanatili ang lumalagong mga bata. Gayunpaman, siyon kaya palaging ibinahagi ang kanyang bahagi sa iba. Ang direktor ng ulila ay magtatapon ng mga rolyo ng tinapay sa sahig, pinilit ang mga bata na labanan ang mga ito. Kung ang kanilang mga pinsala ay hindi sapat na malubha, masasaktan siya, masira ang mga buto, at pagkatapos ay magsumite ng mga paghahabol sa seguro na nag-uugnay sa mga pinsala sa mga aksidente. Ang malupit na pamamaraan na ito ay nakabuo ng isang matatag na kita para sa kanya. Sa malagkit na kapaligiran na ito, ang pastor ay ang tanging mapagkukunan ng ilaw para sa mga bata. Regular niyang dinala sila ng tinapay na lumilitaw bilang isang mapagkawang-gawang figure, ang sagisag ng pag-ibig. Hindi nila alam ang kanyang mga taktika na manipulative gamit ang kanilang kahinaan at nag-aalok ng maliliit na gawa ng kabaitan upang linangin ang hindi matitinag na katapatan. Tinitiyak ang kanilang pagsunod kahit na sa pagiging adulto, handang ay latag ang kanilang buhay para sa kanya. Kahit ngayon, ipinagpatuloy ng pastor ang pagsasanay na ito na nagpapasulong ng katapatan sa tinapay. Isang memorya ang hinalo sa isip ni Yonhua. Isang espesyal na kaibigan ang aking na hindi isang ulila, ngunit dumating kasama ang kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Kim Dan. Isang malabo na imahe ng kanyang ina na flickered sa kanyang mga fragment na alaala. Nakakalat ang mukha niya. Sa hellish na kapaligiran na ito, nabuo ang mga bono ng pagkakaibigan. Nang gabing iyon, binisita ni Hamin ang Yonhua sa istasyon ng pulisya na isinalin ang mensahe ng pastor. Aminin o mawala, si Yonhua na nagkakamali bilang isang alok upang makapasok sa gate ng langit, maligaya na kumaway sa Hamin na nagsasalita ng isang misteryosong Palm. Palm Yonso. Ang auditor ito ay naging ang maalamat na Yonso. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Kim Dan. Kalaunan ng gabing iyon, habang hinihintay nila ang pag-takeout, isang kotse na walang kontrol diretso para sa kanila. Agad na yumapekto agad si Kim Dan, hinayla ang Hamin sa paraan ng pinsala. Ang karanasan sa malapit na pagkamatay ay nag-trigger ng isang flashback para sa Hamin na alala ang paghila sa kanya ni Sibon sa kaligtasan. Habang nahulog ang pitaka ni Kim Dan, napansin ni Hamin ang isang larawan, si Sibon na nakikipagtalo sa isang sundalo ng Diyos. Si Hanju na ngayon ay isang maimpluwensyang figure na gaganapin ang isang rally na papaligiran ng mga taga-suporta. Bigla dumating ang isang kalbo na lalaki, lumabas ng kanyang sasakyan. Siya ay nagyelo ang kanyang mga mata na nakalock kay Kim Dan. Nang walang isang salita, lumapit siya at kinuha ang kanyang kamay. Napaikit ang kanyang mga mata, nakakita siya ng isang pangitain, pinipilit ang mga tao sa isang rooftop at tumatalon sa kanilang pagkamatay. Ang trahedya ng gate ng langit, 20 taon bago ay malapit ng ulitin ang sarili. Bumukas ang mga mata ni Kim Dan. Ipinahayag niya, sasaktan mo ulit ang mga tao. Ang kanyang tinig ay sumasalamin sa awtoridad ng isang banal na messenger. Ang pastor panik ay sinaktan ng isang chilling sense ng deja vu. 20 taon na ang nakalilipas, ang isang batang babae na may mga butas na mata ay nagsalita ng isang katulad na hula. Bumalik sa simbahan, inutusan ng pastor ang isang tao na makitungo kay Kim Dan. Isang patuloy na katok na sumigaw sa bahay na nag-uudyok sa ama ni Kim Dan na maingat na kumuha ng kutsilyo. Alam na hindi na niya may tatago, siya ay nag-snock sa patay ng gabi at natigil ang mga mahahalagang dokumento sa isang pampublikong locker. Pag-uwi, nakita niya si Kim Dan na naghihintay sa kanya sa sofa. Nakipag-usap siya sa kanya ng isang larawan, pinag-uusapan ang kanyang nakaraan bilang bantay ng pastor at ang kanyang pagkakasangkot sa pagpinsala sa iba kasama na ang kanyang sarili. Alam niya na hindi niya mapigilan ang charade.
Pagkalugi ng lamig sinampal niya ito at inutusan siya sa labas ng bahay. Si Kim Dan ay umalis sa luha na kabagbag damdamin at nalilito walang kamalayan na ang malupit na kilos ng kanyang ama ay isang desperadong pagtatangka na protektahan siya. Upang alisan ng takip ang totoong motibo ng pastor nagpasya si Jay na siyasatin ang mga anak na pinagtibay. Siya at Kim Dan ay naglaro ng soccer kasama ang mga bata na kakuha ng kanilang tiwala. Sinuri ni Jay ang kanilang mga kamay hinahanap ang mga ito na malusog at walang marka. Nagtataka si Kim Dan kung ang pastor ay tunay na nagbago ng kanyang mga paraan. Ang mga bata ay nagsalita ng labis sa pastor ngunit binanggit ang isang chilling na ulila na alamat. Sa ikalawang Lunes ng bawat buwan ang rebulto sa hardin ay nabuhay at inalis ang sinumang tumingin dito. Si Jay ay tinanggal ito bilang isang pantasya ng bata. Sa gabing iyon gayunpaman nangyari ang hindi maiisip. Sa panahon ng isang mabigat na pagbaha isang 5 taong gulang na batang lalaki ang nawala mula sa ulila. Si Kim Dan daan-daang milya ang layo na dama ang panganib at sumugod sa pinangyarihan. Waking ang mga bata kinumpirma nila ang paglaho ng bata. Inihayag ng kanyang kasama sa silid na siya ay kinuha ng isang puting multo na magkapareho sa estatwa ng hardin. Dumating ang pastor na nagwawasak. Si Kim Dan galit na galit ay inakusahan siyang maging isang halimaw at naipost ang larawan ng batang lalaki sa online. 3 araw ang lumipas na walang tanda ng bata. Natuklasan ng pulisya ang isang nakakagambalang pattern ng mga pagkawala sa ulila. Dahil sa pagtatag nito madalas na hindi maiiwasan dahil sa mga bata na mga ulila. Natukoy na hanapin ang batang lalaki ginamit ng isang shaman ang larawan ng bata sa proyekto ni Kim Dan na bumalik sa pinangyarihan ng pagdukot. Isang kakaibang figure ang lumitaw sa pasilyo. Habang papalapit si Kim Dan napagtanto niya na ito ay isang nurse na kinuha ang bata. Ang batang lalaki ay nasa Dojo Hospital na pag-aari ng Disgraced Dojo. Sa kanyang tanggapan nagalit si Dojo sa kanyang anak na babae. Si Oyon ang mastermind sa likod ng pagkidnap. Si Oyon na ngayon ay katulong ni Hanjo ay nag-orkestra ng pagdukot upang masecure ang isang paglipat ng bato para sa may sakit na apo ni Hanjo. Ang mga bata sa ulila ay ang kanilang mga target. Sumakay si Jae-in sa ospital. Kung paanong ang mga siruhano ay malapit nang mapatakbo ang alarma ng apoy ay pinaghalo. Si Jae-in ay nag-trigger nito. Nagyelo ang mga doktor at ang pulisya ay nagpuno sa ospital. Si Dojo na tinangkang tumakas kasama ang kanyang anak na babae ay naaresto dahil sa pagkidnap. Ang mga bata sa ulila ay nailigtas at ipinahayag na mga kalakal lamang sa kamay ng mga mayayamang piling tao. Dojo sithead na may galit. Agad niyang sinimulan ang pagplot ng kanyang paghihiganti. Sa sandaling umuwi si Kim Dan siya ay hinabol ng mga kalalakihan ni Dojo at kumatok ng walang malay. Nang tinawag siya ni Jae-in sumagot ang isang lalaki agad na inaalerto siya na may isang kakilakilabot na nangyari kay Kim Dan. Tinawag ni Dojo si Jae-in na inihayag na siya ay bihag na si Kim Dan. Inamin niya na ang ama ni Kim Dan ay nagmamay-ari ng isang mahalagang videotape at binigyan si Jae-in ng 5 oras na ultimatum upang maihatid ito. Kung nabigo si Jae-in nagbanta si Dojo na mawala si Kim Dan magpakailanman. Upang bigyang diin ang kanyang banta paulit-ulit na sinampal ni Dojo si Kim Dan sa buong mukha at pagkatapos ay sinimulan siya. Bigla tumangala si Kim Dan ang kanyang mga mata ay tumusok sa kanyang. Tanong niya mayroon kang isang anak na namatay bago siya lumingon ng 2 hindi ba? Dojo na recoiled sa pagkabigla. Paano mo malalaman iyon? Nagpatuloy si Kim Dan dahil nakagawa ka ng maraming masasamang gawa na ang masamang karma ay nahulog sa iyong anak. Kung hindi mo mababago ang iyong mga paraan ang parehong mangyayari sa iyong anak na babae. Ang takot ay hinawakan si Dojo. Hinawakan niya si Kim Dan sa kwelyo nanginginig ang boses niya. Paano? Paano mo malalaman ito? Hindi man lang alam ng asawa ko. Ngunit sa susunod na instant ang mga mata ni Kim Dan ay nagliliyab. At tiningnan siya ng pagkalito. Siya ay nagbauhaw ano? Ay natutulog lang ako. Wala akong sinabi. Unnerved mabilis na inutusan ni Dojo ang kanyang mga tauhan na dalhin siya sa isang silid. 10 minuto ang lumipas dumating si Jae-in sa ari-arian ni Dojo. Hiniling niya na makita muna si Kim Dan.
Nakahinga upang mahanap ang kanyang tila hindi nasugatan, binigyan niya siya ng isang matiyak na wink at maingat na bumagsak ng isang susi sa kanyang paanan. Pagkatapos ay sinamahan niya si Dujo upang makuha ang sinasabing mahalagang tape. Tinanggal ni Dujo ang kanyang mga tauhan at nilalaro ang video. Ang nilalaman gayunpaman ay underwhelming. Hindi ito ang inaasahan ni Dujo. Galit siya ay nakulong kay Jae-in. Ngunit pagkatapos lamang ang mga pulis ay sumabog. Parehong Dujo at ang natitirang mga lalaki ay naaresto. Samantala si Kim Dan na pinalaya ang kanyang sarili mula sa kanyang mga pagpigil sa ki na ibinigay ni Jae-in ay nakipaglaban sa kanyang mga mananakop. Kapag naisip niya na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, nakatanggap siya ng nagwawasak na balita. Ang kanyang ama ay nasa malaking panganib. Habang pumasok si Pastor Wang sa kanyang tanggapan, isang baril ang itinulak sa kanyang mukha. Ang paghawak ng sandata ay ang ama ni Kim Dan. Ipinapaalala niya sa pastor ang uri ng tao na siya at ang haba na may kakayahang pumunta. Isang bagay binigyang diin niya, alam din ng pastor ang lahat. Nang walang pag-aatubili, mabilis niyang na-neutralize ang bantay sa likuran niya. Nakakakita ng buhay ng pastor na nakabitin sa balanse, nagmamadali si Hamin na inihayag na inagaw si Kim Dan at nasa panganib na ito. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak na babae ay nag-override sa lahat. Agad na ibinaba ng ama ang kanyang sandata at pinamunuan si Hamin upang makuha ang videotape. Pinasok niya ang password at ibinigay ito sa auditor. Naniniwala siya na may secure nito ang pagpapakawala ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, pinahihit ni Hamin ang mga talahanayan, hinayla ang isang baril sa kanya at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Yeonso, ang batang babae na pinahirapan niya sa kanyang pagkabata. Siya ay lumuhad sa kanyang tuhod, humihingi ng kapatawaran at nag-aalok ng kanyang sariling buhay kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak na babae. Nang walang isang salita, Hamin ay hinayla siya palayo. Samantala si Kim Dan na nakatakas frantically na tinawag ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na pauwi na siya at binigyan siya ng isang address, hinihimok siyang pumunta doon kung may nangyari. Bago niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, gumuho siya. Ito ay naging malubhang nasugatan na siya. Habang kinuha niya ang kamay ng kanyang anak na babae sa kanyang huling sandali, ang kampanilya, ay nagsuot siya ng chime na nagbubukas ng baha ng mga alaala mula 7 taon bago. Ang mga alaala ay nagpakita ng isang lalaki na inilalagay ang kanyang kamay sa ulo ng isang may sakit na batang babae, umawit at tila nagmamaneho palayo sa sakit. Masayang-masaya na makita ang kanyang anak na may sakit na kritikal na nakabukas ang kanyang mga mata, nagmamadali ang ama upang bilhin ang kanyang bagong sapatos. Ngunit sa kanyang pagbabalik, wala na siya, ang kanyang maliit na katawan ay walang buhay. Ang maikling muling pagkabuhay ay isang mabilis na himala. Ang memorya pagkatapos ay lumipat sa ina ng batang babae, humingi ng tulong sa pastor. Ang kanyang anak na babae ay minana ang shamanic constitution ng pamilya na nagtataglay ng mga mata na maaaring makita ang mga maruming bagay. Ang ina, desperado na pagalingin ang kanyang anak na babae, ay hindi sinasadya na naihatid siya sa mga kamay ng kasamaan. Ang ulila na nakilala bilang isang santuaryo para sa mga naulila na bata ay ipinahayag na isang harapan para sa mga kakilakilabot na eksperimento gamit ang mga daga ng lab. Ang pang-araw-araw na gawain ng simbahan ay nagsasangkot sa pag-utak ng mga matatanda na kinokontrol ang mga ito sa kanilang pag-iimpok sa buhay. Si Ho Chi, na may pagkakasala sa pagkamatay ng kanyang sariling anak na babae, isang kamatayan na inaangkin ng pastor, ay hindi maiiwasan dahil sa kakulangan ng pananampalataya, ay naging tagapagpatupad ng pastor na nagpapatahimik sa sinumang nagbanta na ilantad ang katotohanan. Ipinangako ng pastor si Ho Chi na muling pagsasama-sama sa kanyang anak na babae sa langit. Nang araw ding iyon, ang ina ni Kim Dan na nagtatrabaho sa isang mayaman na sambahayan ay nakakita ng ulat ng balita tungkol sa isang auditor. Nagpasya siyang sumulat kay Hanjo na inilalantad ang mga madilim na lihim ng ulila. Isang plano ang nahatch. Yun kaya ay smuggle ang liham sa kanyang paglalakbay sa paaralan. Inaasahan nila ang banal na intervention, ngunit ang sumunod ay isang bangungot. Si Hanju tinanggap ng bukas na armas, sumalampak sa tanggapan ni Dojo, inaakusahan siya ng iligal na pagpigil, pandaraya sa seguro at panganib sa bata na armado ng hindi masasabing ebidensya.
Kahit na malinaw na nagkasala si Dojo at ang pastor ay inaalok ng isang pakikitungo ang kanilang kalayaan kapalit ng isang pabor. Kinabukasan ng isang nakaistilong bihis na buntis ay dumating sa ulila. Dinala niya ang anak ng isang kandidato ng pangulo. Upang ilibing ang iskandalo, si Hanju, isang malapit na kaibigan ng kandidato, ay nag-orkestra sa kanyang pag-aalis. Bumalik sa simbahan, ipinagpatuloy ng pastor ang kanyang charade, nagkukulang na kamangmangan sa mga krimen ni Dojo at sa publiko ay tinuligsa siya na nangangako ng hustisya para sa lahat. Sa bisperas ng Pasko, sa isang pagbisita mula sa mga dignitaryo, napansin ni Min-a ang isang bagay na nakakagambala sa panahon ng pagsasanay. 31 tao sa ibaba ay kumikinang ng isang hindi kilalang pula. Ang pastor na nagbabalak na gumamit ng huchi upang maalis ang lahat ng maluwag na dulo, nag-host ng isang masaganang hapunan ng Pasko para sa naulila. Ang mga tao na tinatangkilik ang isang bihirang kapistahan ay napuno ng kagalakan. Gayunman, alam ni Hochi ang paparating na kapahamakan ay hindi makakain ng kanyang sarili. Pagkatapos ng hapunan, si Yoon kaya nagbuhos ng inumin para sa lahat. Ang bawat tao ay uminom ng kanilang punan, pagkatapos ay agad na nagsimulang umubo ng dugo at namatay. Inutusan ng pastor si Dojo na i-lock ang mga pintuan at pagkatapos ay pinalayas. Ang gawain ni Hochi ay upang maalis ang anumang mga saksi at pagkatapos ay kunin din ang kanyang sariling buhay. Gayunpaman, ang paghihirap ng lason ay hindi mapigilan. Ang namamatay ay nagpaalam kay Hochi na wakasan ang kanilang pagdurusa. Isa-isa binigyan niya ang kanilang pangwakas na mga kahilingan, inilalabas sila sa kanilang pagdurusa. Yun kaya natakot sa pamamagitan ng pagkamatay ay nakatago sa backstage ni Min-a. Nagpunta si Min-a upang hanapin si Hochi. Una niyang inilaan na patayin din siya, ngunit pagkatapos ay binigkas ni Min-a ang parehong mga salita na sinasalita ng kanyang anak na babae bago siya namatay. Napagtagumpayan ng emosyon, hinawakan niya ito at tumakas, hinawakan ang tumataas na videotape sa kanyang paglabas. Yun kaya naiwan muli nakatagpo si Hanju. Inalok niya sa kanya ang isang vial ng lason at dalawang pagpipilian. Maging kasabwat niya o mamatay doon. Ang pagpili ng kaligtasan, si Yoon kaya nilamon ang kanyang sama ng loob at isinumite. Sa ilalim ng impluwensya ni Hanju, ang kaso ay mabilis na sarado. Pagkalipas ng 20 taon, ginaisang ng sakripisyo ni Hochi ang mga pinigilan na alaala ni Kim Dan. Nang bumisita siya sa kanyang lola, napansin ng matandang babae ang 32 espirito na naglalakad sa likuran niya. Nangunguna sa prosesyon ay kamakailan lamang namatay na ama ni Kim Dan. Ang kanyang espiritu ay nakasalalay sa kanya. Ang pagkakaroon ng kakayahang makita ang mga espiritu, dinala siya ng mga kasamahan ni Kim Dan sa isang kilalang shaman. Umaasa para sa isang solusyon, isang butterfly-fleeted na karaan ang shaman na nagsasaad ng pagdating ng mga bisita. Kalahating oras mamaya dumating sina Kim Dan at Jay. Agad na sinabi ng shaman si Jay na umalis na, nagpapahiwatig na kailangan lang niyang makipag-usap kay Kim Dan. Nag-aalala, tinanong ni Jay sa pangalan ng shaman. Tumugon siya na siya ang lola ni Kim Dan at mayroon din siyang apo na nagngangalang Duhain. Natigilan si Jay, nakikita ang tunay na naniniwala. Inanyayahan ng shaman si Kim Dan sa loob. Tumalikod si Kim Dan at tinawag ang kanyang ama na sumali sa kanila. Noon ay nakita ng shaman ang 32 espiritu na naglalakad sa likuran ni Kim Dan. Ang mga biktima ng insidente ng Gate ng Langit. Samantala, inihatid ni Hamin ang videotape kay Hanju. Binuksan niya ang kaso at tinanong kung nakita niya ang mga nilalaman. Mabilis na itinanggi ito ni Hamin na nagsasabi ng kanyang pagnanais na mabuhay. Nasiyahan, sinira ni Hanju ang tape. Pagkatapos ay hinanap ni Hamin si Jay na bumababa ang pagpapanggap at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Yeonso. Si Jae-in ay napuno ng isang nasusunog na galit, ngunit alam na siya ay hindi na outmatched. Mula sa araw na iyon, pasulong target niya si Hamin nang walang tigil na nag-uulat sa kanya para sa bawat menor de edad na pagkakasala, bilis, basura, kawalan ng kakayahan sa publiko, pag-access sa hindi naaangkop na mga website. Nagpatuloy ang listahan. Si Hamin na nilibang sa kanyang mga taktika ng maliit ay ipinapalagay na siya ay desperado, hindi alam na si Jae-in ay naglalaro ng mahabang laro. Bumalik sa mga bundok si Kim Dan at ang kanyang lola ay walang kabuluhan sa papalapit na panganib.
Narinig ni Kim Dan ang kanyang namatay na ama na tumatawag sa kanya, hinihimok siyang sumama sa kanya. May napansin siyang kakaiba. Ang lumpo na paa ng kanyang ama ay gumaling, ngunit bigla niyang nahanap ang kanyang sarili na limpang. Habang naglalakad siya ng mas mabilis at mas mabilis nawawala sa malayo, hinabol niya siya upang makita lamang siyang magbago sa ibang tao. Pagkatapos lumitaw ang 32 espiritu, tinitigan siya, ang kanilang mga bibig ay gumagalaw ngunit naglalabas ng walang tunog. Nakakatakot, lumuhad si Kim Dan. Muling lumitaw ang kanyang ama, ang kanyang mga labi na bumubuo ng mga salita, mainit na palayok. Nagising si Kim Dan mula sa panaginip. Gayunman alam ng kanyang lola na hindi ito mainit na palayok ngunit barbecue. Bigla sumabog ang apoy sa labas. May nagbabawal sa mga bintana at nag-apoy sa bahay. Sa pamamagitan ng isang pangwakas na pag-agos ng lakas, nakatakas si Kim Dan. Napagtanto nila na kung hindi siya nagising, sila ay inihaw na buhay. Ang mga espiritu ito ay sinisikap na bigyan siya ng babala. Ang kanilang tahimik na pag-iyak ay talagang isang desperadong pakiusap. Masyadong mainit. Dumating sila upang iligtas siya. Kasunod ng titig ng kanyang lola, nakita ni Kim Dan ang kanyang ama na nakatayo sa looban, na natalo ng may pagsisisi na pagtanto kung paano niya ito pinuprotektahan kapwa sa buhay at kamatayan. Nagpasya siyang isantabi ang kanyang kalungkutan at dalhin ang mga naganap sa hustisya. Ipinahayag ng kanyang lola na si Kim Dan ay nag-level up, handa ng lumaban. Ang 32 espiritu na puno ng nabagong pag-asa ay nahati upang lumikha ng isang landas para sa kanya. Ang kanilang inaasahan ay tumitingin sa isang pagpapala habang siya ay naglalakad palayo. Nang maglaon sa Hamin at Ehian's engagement party, Gang Tae Hanjo at Pastor Wang lahat ay dumalo. Inihayag na binalak ni Hanjo na gamitin ang Hamin upang mabilis na makontrol ang kapalaran ng pamilya. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, habang ang mga kilalang panauhin ay nagtaas ng kanilang baso para sa isang toast, ang chandelier ay nagsimulang magkalog ng marahas bago bumagsak sa sahig. Umiwas si Kim Dan. Ito ay isang pangitain na nalaman niya. Nang makita si Ehian na tungkol sa kanyang paglipat, mabilis na hinikayat ni Kim Dan si Jay na sunugin ang kanyang baril. Ang biglaang pagbaril ay nagpadala sa lahat ng pag-scrambling para sa takip foil ang Ehian's plan. Sa bilangguan, hiniling ni Dugyo ang isang pulong kay Kim Dan na inihayag na alam niya na siya ay isang paalamang sa laro ni Hanju. Naibak sa isang sulok, nag-alok si Gyo ng mahalagang ebidensya, ang ledger ng simbahan ng Gate ng Langit. Maingat na idokumento ang lahat ng mga transaksyon sa pananalapi. Bukod sa kanyang sarili, dalawa pa ang nakakaalam sa pagkakaroon nito, si Hoki at ang accountant ng simbahan, na nangyari sa nayon ng nayon sa isla. Isang gabi, pagkatapos ng inumin kasama ang kanyang mga kasamahan, si Jae-in ay inatake at kumatok ng walang malay. Nagising siya sa isang tindahan ng alahas. Ang kanyang leeg ay may karga ng mga ninakaw na hiyas tulad ng pagsabog ng pulisya at inaresto siya. Napagtanto niya na may kakilakilabot na ang may-ari ng tindahan ay namatay sa sahig, natatakpan din sa alahas. Natigilan ang mga darating na opisyal upang makita ang kanilang kapwa opisyal bilang sospek. Ito ay malinaw na si Jay ay na-frame, ngunit ang ebidensya ay pinapahamak. Ipinadala siya sa bilangguan kung saan 80% ng mga bilanggo ang mga kalalakihan na kanyang inalis. Ang isang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Sa loob, nakatagpo siya ng isang pamilyar na mukha, ang nakatatandang isla. Ang pagkabilanggo ni Jae-in ay isang kinakalkula na paglipat upang makakuha ng pag-access sa ledger. Ang nakatatanda, isang time na tagasunod ng pastor, ay nanunuya kay Jay na nagmumungkahi na siya rin ay nahaharap sa paghuhusga ng banal at malapit nang pumasok sa gate ng langit. Naglalaro sa panatismo ng nakatatanda, si Jae-in ay nagsimulang maglagay ng kanyang bitag. Nang gabing iyon, ang dugo ay dumaloy mula sa mga gripo ng bilangguan. Kinabukasan, ang mga selyadong selula ay napuno ng mga kagat na insekto. Sa ikatlong araw, ang mga balang ay umusbong mula sa mga drains. Ang nakatatanda lalong nabalisa, sumigaw na malapit na ang katapusan ng mundo. Ipinaliwanag ni Jay na ang mga kakaibang pangyayari na ito ay mga salot sa Biblia. Tiniyak niya ang nakatatanda na hindi magtatapos ang mundo hanggang sa siya, si Jae-in, umakyat sa pagka-Diyos. Pagkatapos ay binanggit niya na alam niya kung saan nakatago ang ledger at malapit na ang kanyang paglaya.
Kinabukasan inamin ng may-ari ng tindahan ng alahas sa pulisya na siya at si Jay ay nagtanghal ng pagnanakaw bilang isang kalokohan upang maiwasan ang mga magnanakaw. Si Jay-in ay pinatay. Bago umalis sa bilangguan humugot siya ng isang aparato sa pakikinig mula sa mga scavenged na bahagi at itinago ito sa ilalim ng talahanayan ng interogasyon. Maya-maya dumating si Hamin. Ang nakatatanda na naniniwala na siya ay nagsasalita ng pribado binigkas ang mga pariralang misteryo. Mabilis na tinukoy ni Jay ang nakakode na mensahe na tinutukoy ang lokasyon ng Gate Church ng Langit. Pagdating sa simbahan si Jay-in ay naharang na pumasok. Pagguhit ng kanyang baril ipinadala niya si Choi Hui upang maghanap para sa ledger. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni itinuro ni Choi Hui ang krus sa dingding. Si Jay ay kumuha ng isang upuan at sigurado na ang ledger ay nakatago sa likuran nito. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang pagtuklas pumasok si Hamin at nang walang salita binaril si Jay sa dibdib. Ngunit si Jay ay nanatiling nakatayo hindi nasugatan. Si Kim Dan gamit ang kanyang mga kakayahan sa precognitive ay nalaman ang pag-atake at binalaan siya. Mabilis niyang nasakop si Hamin. Karera sa simbahan sina Kim Dan at Jay sa nakakuha ng ebidensya patunay na ang simbahan ng Gate ng Langit ay pinasaya ang bilyon-bilyon sa kandidato ng Pangulo. Gamit ang katotohanan na nakalantad kahit na hindi malinaw na pinangalanan alam ni Hanju na ang kanyang paghahari ay tapos na. Isa-isa ang mga implicated na sumuko. Nadama ang napipintong pagbagsak ni Hanju bigla hinimok ni Hamin si Hanju na kumuha ng buong responsibilidad. Sa isang dramatikong komperensya ng pindutin si Hanjo ay luha na kinumpirma na naghahanda na ipahayag ang kanyang pag-alis mula sa karera. Ngunit pagkatapos ang isang matandang lalaki ay sumugod sa entablado pinupuri ang kabutihang loob ni Hanjo at inaangkin na siya ay nailigtas mula sa kahirapan sa pamamagitan ng kanyang mga donasyon. Ang isang ina na may isang may sakit na bata ay sumunod na punit na nagpapasalamat sa kanya sa pagbabayad ng kanyang mga panukalang medikal. Parami ng parami ang lumitaw umiiyak at halang Hanju bilang isang kampyon ng mahihirap. Lahat sila ay mga aktor na inuupahan ni Hamin. Nagtrabaho ang ploy. Sa halip na bumagsak ang mga numero ng poll ng Hanju ay sumulong. Tila ginasto ng publiko ang isang nakakaaliw na kwento sa malupit na katotohanan. Tumanggi na sumuko si Jay na umatras mula sa kaso ng Gate ng Langit upang tumuon sa pagbagsak ng Hanju. Kinabukasan ang pulisya ay nagsagawa ng isang press conference na ipinapakita ang mga hininga ng mga biktima ng Gate ng Langit. Ang ulat ng forensic ay nagsiwalat ng mga palatandaan ng pagkagulat sumasalungat sa paunang pag-angkin ng Hanju ng pagkalason. Tulad ng ipinakita ni Jay sa katibayan na ito si Hamin ay gumawa ng isang saksi. Ang orihinal na medikal na tagasuri isang matandang lalaki na nagsabing ang pulisya ay pinilit siya sa maling pag-uulat. Ang lalaking ito ay ama ni Jay-in. Nagalit si Jay sa ang kanyang ama isang taong may integridad ay namatay sa linya ng tungkulin at ngayon si Hanju ay ginagamit siya bilang isang scapegoat. Naghahanap ng mga sagot lumapit si Jay sa kanyang dating superior. Bumantong hininga ang lalaki na alala kung paano siya at ang ama ni Jay-in ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa mga irregularidad sa kaso ng Gate ng Langit lamang na matahimik. Ang paghahayag na ito ay sumulpot kay Jay upang muling maibalik ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagkolekta ng malawak na mga talaan natuklasan niya ang isang nakakagambalang pattern. Hindi lamang ang kanyang ama ngunit maraming mga opisyal na kasangkot sa namatay sa ilalim ng kaina hinalang mga kalagayan sa mga buwan kasunod ng insidente. Mga aksidente choking bigla ang mga karamdaman sa tiyan lahat na may hindi maipaliwanag na mga paliwanag na paliwanag. Itinuturo ng lahat si Hanju. Sa halalan lamang ng 3 araw ang layo si Hanju tiwala sa tagumpay ay nabulag sa pamamagitan ng isang coordinated na pag-atake mula sa kanyang mga kalaban. Naalala niya ang hula ni Kim Dan 2 pusa ang kumagat ng isang tigre. Siya ang tigre at ang iba pang 2 kandidato ay ipinanganak sa taon ng pusa. Si Pastor Huang na nanonood ng balita ay alam na oras na upang may segowa ang kanilang plano. Ang trahedya ng Gate ng Langit ay malapit nang ulitin ang sarili. Nagbrush si Kim Dan laban sa balikat ng isang tao at nakakita ng isang pangitain sa kanilang pagkamatay.
Pagkalipas ng 6 na oras sa isang rooftop, 32 katao ang nagbihis ng magkaparehong mga damit na inihanda para sa isang pagpapakamatay. Nakakatawa, ang mga taong ito ay hindi mga miyembro ng simbahan at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag sa pag-iisip. Bakit pipiliin nilang tapusin ang kanilang buhay? Natuklasan ni Jay na ang kandidato ng Pangulo mga taon na ang nakaraan ay personal na nagpaputok ng 32 empleyado mula sa kanyang kumpanya. Ang mga individual na ito na nagngangalit ng sama ng loob ay naging mga kritiko sa boses. Ang kanilang kolektibong pagpapakamatay ay masisira ang kanyang reputasyon na naglalagay ng daan para sa tagumpay ni Hanju. Ito ang plano ni Pastor Huang. Nakipag-usap si Kim Dan kay Hamin na binabalaan siya na ang trahedya ng Gate ng Langit ay malapit nang ulitin ang sarili. Lahat sila ay biktima ng mga kaganapan 20 taon na ang nakalilipas. Nakiusap siya sa kanya na manatili rito. Habang naglalakad siya palayo, isang kotse ang dumulas patungo sa Hamin. Gamit ang kanyang mga kakayahan sa precognitive, itinulak siya ni Kim Dan na kinuha ang epekto sa sarili at itinapon sa hangin. Nasuspine sa kalagitnaan ng hangin, umakyat ang mga kapangyarihan ni Kim Dan. Nakita niya ang isang pangitain sa gusali kung saan magaganap ang pagpapakamatay ng masa. Sa loob lamang ng 2 oras upang mag-extract, kailangan niyang ihinto ito. Nakikipaglaban sa sakit, ibinalik ni Kim Dan ang lokasyon kay Jae-in. Si Hamin, ang kanyang buddy, ay gumalaw, dinala siya sa eksena. Samantala si Hanju na gumagamit ng kanyang katayuan bilang isang kandidato sa pagkapangulo ay inanyayahan ang mga dating empleyado sa gusali na tila mag-alok sa kanila. Ngunit ang kanyang tunay na motibo ay higit na nagkakasala. Ang mga hindi mapag-aalinlanganan na empleyado ay nasisiyahan, ngunit ang kanilang pagdiriwang ay maikli ang buhay. Isang pangkat ng mga assailant ang sumalampak sa silid ng pagpupulong na kinukuha ang mga ito. 2 babaeng nasa gitnang may edad na ang pumasok sa security room na walang tigil na nagtanong kung ito ang banyo ng kalalakihan. Kapag sinubukan ng bantay na palayain sila, mabilis silang walang kakayahan sa kanya, pagkatapos ay mahinahon na nagpatuloy na kumain ng mga instant noodles sa kanyang desk na may hindi mapakali na hindi pagtatakip. Ang mga ito ay bahagi ng balangkas ng pagkidnap, hindi pinapagana ang seguridad upang malinis ang paraan para sa kanilang operasyon. Ang mga hostage ay pinilit sa isang yugto at ginawa upang i-record ang mga mensahe ng pagpapakamatay. Ang kanilang target ay ang kandidato ng Pangulo na naglalayong sabotahe ang halalan at iboto ang mga boto sa kanyang kalaban. Si Hanju na pinagmamasdan ang mga kaganapan ay nagbukas nakita ang mga biktima na ito bilang mga stepeng na bato sa pagkapangulo. Nang harapin siya ni Hamin, si Hanju ay naglalakad tungkol sa kanyang kapangyarihan na nagpapaalala kay Hamin na ang isang tao ay hindi maaaring magtagumpay ng walang kalupitan. Pagkatapos ay inilarawan niya ang kanyang baluktot na ideolohiya na nagpapahayag na ang buhay ng mga taong ito ay walang kahulugan at ang kanilang sakripisyo ay magsisilbi ng mas malaking layunin. Hamin ay kinilabutan. Si Hanju tiwala sa kanyang paparating na tagumpay ay hindi alam na si Hamin ay lihim na nagre-record ng kanyang pagtatapat. Upang pigilan ang balangkas, pinasok ni Kim Dan ang security room na nasasakop ang 2 kababaihan at ibalik ang sistema ng pagsubaybay. Jay in disguise na infiltrate ang mga hostage na nag-aalok ng tahimik na katiyakan bago kasama ang mga ito sa rooftop. Naalerto ni Jay-in una nang tinanggal ng pulisya ang mga ulat ng isang sitwasyon sa hostage. Ngunit kapag ang isa sa mga hostage ay itinulak mula sa bubong, sila ay kumikilos. Sa rooftop, pinilit ng mga armadong assailant ang mga hostage sa gilid. Tulad ng malapit na silang tumalon na mamagitin, si Kim Dan na nagtatakda ng isang smokescreen at sa tulong ni Jay-in ibinaba ang mga kidnapper. Habang lumikas ang mga hostage sa ilalim ng gabay ni Kim Dan, si Pastor Wang, sensing trouble, ay inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin habang nagpunta siya upang siyasatin ang rooftop. Ang isang mabangis na labanan ay naganap sa hagdanan na tumataas mula sa isang labanan sa baril hanggang sa labanan sa kamay. Si Kim Dan gamit ang kanyang mga kapangyarihan sa huli ay labis na pinalakas ang mga assailant. Pagkatapos ay nakita niya si Jay sa pagbaril ni Pastor Wang. Tulad ng inisip niya, nahaharap ang 2 lalaki si Wang na may hostage. Napilitang si Jay sa kanyang sandata at binaril siya ni Wang sa gilid. Ang pag-uugali ni Kim Dan ay kapansin-pansing lumipat.
Ito ang rurok. Nakaharap sa natitirang mga assailant na tila na cornered, bigla siyang sumailalim sa isang malakas na espiritual na pag-aari. Bumagsak ang kanyang baril, nagsimula siyang tumawa ng maniacally. Ang Diyos na nagtataglay sa kanya ay nakita ang lahat. Inihayag na ang pastor na nakaharap sa isang sakit sa terminal ay naghangad na makamit ang tunay na kapangyarihan sa kanyang huling taon. Naglaro siya sa pagiging isang conduit sa banal, ngunit ngayon nahaharap niya ang kapangyarihang pinaglaruan niya. Si Kim Dan na nagsusumite ng Diyos na kalantad sa mga krimen ng pastor na punit ang kanyang maingat na itinayo na harapan at pilitin siyang harapin ang kanyang pinakamadilim na alaala. Pag-agaw ng pagkakataon, itinulak niya siya sa rooftop na ipinadala sa kanya na bumagsak sa kanyang kamatayan. Dumating ang pulisya na huli ang natitirang mga kriminal. Natanggap ni Hanju ang nagwawasak na balita. Namatay si Pastor Wang. Mabilis niyang hinawakan si Hamin at tumakas, umaasa na ipin ang lahat ng sisihin sa online na inilalantad ang pag-amin ni Hanju mula sa mga sandali lamang. Hamin ay gumawa ng kanyang paglipat. Ibinigay niya si Hanju ng isang vial ng lason at lumabas ng kotse. Alam na siya ay magiging target para sa paghihiganti, tinawag ni Hamin si Kim Dan na inihayag na ang videotape ng kanyang ama ay hindi pa nasisira. Ginawa nito ang susi sa hustisya para sa 32 na biktima. Maya-maya isang kotse ang humila sa tabi niya at 3 lalaki na itim ang lumitaw, paulit-ulit siyang sinaksak. Kinabukasan pinakawalan ang 20 taong gulang na videotape na inilalantad ang buong saklaw ng Hanju Wang at paglahok ni Duyu sa trahedya ng Gate ng Langit. Nabawi si Jay mula sa kanyang mga pinsala at si Kim Dan na ngayon ay kilala bilang isang nakaligtas ay nakipaglaban ng walang tigil para sa hustisya para sa 32 mga biktima. Tinitiyak na hindi sila naalala bilang mga villain, ngunit bilang mga biktima ng isang pampulitikang pagsasabwatan. Pagkalipas ng 2 taon, sina Kim Dan at Jae-in na nalutas ang hindi mabilang na mga kaso, nakatagpo ng isang pamilyar na mukha sa isang supermarket. Hamin. Ito ay naging si Jae-in ay nagtanghal ng pag-atake na pinuprotektahan ang Hamin mula sa galit ni Hanju. Ang pelikula ay nagtatapos sa 3 sa kanila na nagbabahagi ng sorbetes sa isang rooftop. Ang pelikulang ito ay batay sa mga trahedya na kaganapan ng 2014 na Seoul Ferry disaster sa South Korea, kung saan nawala ang 276 na buhay at 142 ang nasugatan. Ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat ng nakakagambalang mga koneksyon sa isang kulto at iminungkahi na ang sakuna ay isang ritual na sakripisyo kasama ang pangulo na nagdadala ng makabuluhang responsibilidad. Bukod dito, ang may-ari ng ferry ay nakalink sa isang katulad na insidente noong 1987 kung saan pinamunuan niya ang isang pangkat ng 32 katao sa kanilang pagkamatay. Sa katotohanan, walang mga bayani na pulis o psychic interventions. Ang totoong kwento na walang kathang-isip na mga embellishment ay higit na nakakalungkot at malupit. At iyon ang pagtatapos ng aming muling pagbabalik.